Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Philippine Standard Time, las 2:07 sa hapon. Mga labing ulihing nga hitabo, hibaluon, hangkat at tubangon, mga bagay nga importante, aton ginahalungan, aton ginabantayan. Ululupod kita sa Bantay Banwa! Bantay Banwa! Ang programa nga magatulong sa inyo sang labing ulihing nga balita, mga panugyan o kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ikaw, ako, kita, Bantay Banwa! Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sang Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sang programa Bantay Banwa. Martes ng edisyon kita, Marso 3, tuig 2026. Programa nga magadulong sa inyo sa labing uli nga balita, mga panugyan kag kampanya para sa kayuhan sang tanan. Ini ang inyo alagad kag anchorman Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong nga hapon diri sa Radyo Pilipinas Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad, istoryahan ta ining sa gihapon, no? Ang saka sang tensyon sa Middle East. Sa diin pila sa mga residente sang syudad kag probinsya sang Iloilo ang ara dito naguot, no, sa Middle East. Kag tiyang iban sa ila padayon nga nagapangita, no, sang safe nga lugar. Iba naman naga-coordinate na sa mga hotline para nga pangayo sang bulig sa kung paano makapauli, pero kalabanan gidya nagapabilin sa gihapon sa Middle East. Nabangod kinahanglan gid nila nga isustinero, no, ang kinahanglan muna ka bugat ang ginadala sa mga overseas Filipino workers, no. Ngati kung may choice ka bala, no, sa imo nga kabuhi, mas piliun mo na lang nga magpauli o galing kay ikaw ang ginasaligan. Bisan bisan diri man sa aton nga pungsod, may mga times ngati nabudlayan ka sa imo nga trabaho, may ara man nga time ngati do napigos ka na. May ara man time ngati masiling mo bala nga daw wala na nagakaangay, wala ka sang choice. Inabangod, kinahanglan ka sa imo nga pamilya. May nagasandig sa imo nga pamilya. Amo man na, ang kinalain lang kay malayo sila. Amo nang pinakabugat pagid. Malayo ka na, peligroso pa ang lugar, delikado pa para sa imo, bangod sang mga pagpangbomba. Pero firm ka sa imong commitment nga hindi kinanglan ko gid niya susteniron. Mula na galing dapat magdoble halong, magtriple halong gid ang mga overseas Filipino workers ta. Kay balaan mo hindi man basta-basta ang sitwasyon. Samtang sa iban panaton nga balita, mga kabyanan, ang Napolcom Chief, si Napolcom Chief Ralph Kalinisan, kaupod si Land Transportation Office Chief Asek Marcos Lacanilao, nagpasaka sang kaso nga unjust vexation kag cyber libel kay Norman Mangusin. Kung kilala ini siya sa social media nga si Francis Leo Marcos, nagapa Marcos ni si Norman Mangusin. Pero sa pagkamatuod kadamo ni sa mga tawo nga natuntuhan niya
That is why nga ti ang Napolcom, no, through the leadership ni Ralph Calinisan, nagpangisog man nga magpasaka sang kaso against Norman Mangusin. Dapat sa mga kauturan tabala, no, nga nagatutok sa social media, hindi nyo siya pagtawagang Francis Leo Marcos, tawgon nyo siya balas ang pangalan niya, gid. Norman Mangusin. Parang ang recall balas ang tawo. Kaysa kadamo ni isang natuntuhan niya, isang pandemic. May ara kita nakita nga, kita nyo tong sako-sako nga bugas. Sako-sako nga bugas. Mga kabyanan, nagpila lang tos, nagpark lang to ya sa kilid ya, nag-vlog lang sa dayon nga iya tong bugas. May amo na nga nagagawa man sa social media nga naga-refute sang mga ginapagwa niya. So muna, no, basta gani pagpanunto, way ginaya sang oras o kung masiling naton, maabot ginayang tsimpo nga madakpan ka. Maabot ng time nga ikaw mismo mapasabat gid. Kag ti na serbihan ini siya sang warrant, nakagwa, pero ti may mga kaso pa, sampaw-sampaw nga kaso nga ipasaka ang ining mga na ano niya, mga ginpang himuan niya sang krimen. Unjust vexation kag cyber libel kay makahang-kahang maningin buyan nga statement ni Norman Mangusin sa duwa sini ka matag-as nga opisyal. Inambalan niya pa bala nga letter T. Hindi ko na pag-ikumpletuhon. Basta ginbuyayaw yan eh. Ginpabati-batian pa. Iway gidya sa lugar. Samtang sa ibang panaton nga balita, mga kabyanan, nabatsagan nyo bala ang linog kahapon. Magnitude 4.8 nga linog, no? Nga ang epicenter. Na monitor sang FIVOX sa Banwasang Gimbal. Sa memorandum nga ginpagwa sang OCD, ginmanduan sini ang mga local DRRM offices, ng member agencies nga magkandak sang structural integrity assessment. Iti makulok-kusog-kusog to ang linog kahapon. Abi sa mga kauturan tanga na ka-eksperyensya kung nakabatyag sang linog, pwede nyo ma-comment dira, no, sa live tag kung diin kamo nga lugar, diin kamo na nakabatyag sang linog. Para nga ti ano naton, mabasa naton karon, no, diri sa aton nga pagpangalagad. Kinse minutos magaligat sa takna ang alas 2 sa hapon. Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. This time magakwa kita sang balita. Mga kabyanan, ang transport group nagpatawag sang meeting. Mga kabyanan, may kang tanan ini sa issue sang overloading. Kaya nangin mainit ini nga topiko, no? Pero sa nakita naton subong no naghagan-hagan. Why na sila nagapalabot pulo? 20, patay hindi. Wala ka labot pulo, seryoso wala. Mga na-observe naton mga 7, 8, pero wala na balasang wala na balasang intensyon nga himuon nga sardinas ang modernized bus. Naga-effort ang transport group. Amo na nga kung may mga hingyoon sila sini nagapati kita nga mangin mahapos ina kay naga-cooperate man sila. So kuha detalye, no, sa report ni Janelle Baclay. Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report. Paul Baton sang mga nagkalain-lain nga transport cooperative ang ginahimo nga operasyon sang Land Transportation Office kag LTFRB sa pag-monitor sang mga modernized jeepney nga naga overloading, no, sang ila sini nga mga pasahero. Kung matandaan sa nadigad nga sinimana, mayara sing operasyon ang LTO sa diin nga mayara sing nadakpan kundi na magsala daw siyam ining mga nagkaladakpan nga mga modernized units nga nag-overloading. So liwat ini nga nangin topiko sa sinapol nga
patawag sang aton siniya nga mga transport cooperative kag sa aton pagpakig-angot sa presidente sang Liga ng Transportasyon at Operator sa Pilipinas o kuning LTAP nga ginapanguluhan ni Mr. Rizal Alido nga suno sa ila ila gid gina-appreciate ang effort sa mga commuters kag sa mga public riders naton nga i-report ang mga kasubong sini nga mga overloading nga insidente nga ginasunod sa aton sini iya nga mga modernized units, no? So ini ginaktuhan na kag sa aton sini nga pagpakig-angot sa naligat sa taga WVTC nga tanan nga mga multa o kon penalidad nga igapatong sa ticket nga gin-issue sa ila sang LTO ang ila ina nga pag-atubangon. Subong man may briefing sila nga ginpatigayon sa ila mga drivers kag passenger assistance officer o kung ning nagaserbi conductor sa kung paano dapat i-regulate ang overloading kag sundon ang 10 passenger capacity, no, kung ning standing nga gina-allow sang aton siniya nga LTO. Pero suno sa kay Mr. Rizal Alido sa aton sini nga pagpakigangot nga dapat hindi lang overloading Paul ang tutukan sang mga enforcers nga nagapanakop kasubong sang LTO kay ang matutuod nga istorya no nagpotwas man diri ang ikaw DTC nga suno sa kay Sir Alido nga dapat tutukan nila ang mga kolorom nga mga jeep nga wala yan wala bala nag-affiliate sa mga transport cooperative nga subong sige gyapon ang ilang nga pagbiyahe. Kung tanawon mo hindi ni sila rehistrado kag expire ng ila sini nga mga prangkisa kay dapat ang tanan nga mga units nga nagabiyahe assume ina nga nakapa-affiliate sila sa transport cooperative. Ti subong sa subong damo-damo nagyapon suno kay Sir Rizal Alido so nga overloading lang ang inyo nga pagatutukan. So magapatawag sila sang meeting sa kaupod isugid nila ini kay Mayor Raisa Treñas kag sabahin sang LTFRB kag LTO amo ning madugay nila ginahulat kay nga kung siling Sir Alido nga overloading daw kadasig sang dakpanay pero damo sang kolorom subong nga nagabiyahe pero daw wala ini sang wala ini gina subject sa mga operation Paul. So amoy na ang nangin kabahin no sang reaksyon sang mga transport cooperative may kang tanan sa panawagan o kung pagpasangkad sang pagpanakop sa mga overloading nila nga mga units. Muna nil no ang maayo kay nag-cooperate sila ti gamay lang pag pangabayang ilang ti pangdakpon para nga ti ang income sa ila na kay sila nga daan una bes nangutang sila para nga magsunod sa sining gina-implement nga modernization tapos ang income nga ni kinahanglan man nila para masustainer ang ilang mga operating expenses kay hindi man basta-basta ning ginabayran nila sa pag-loan nila sa mga units. Kaya ang ginastandard sang ikaw DTC Paul kay ang Iloilo City isa sa unang LGU nga nakahuman na sang LPTRP nila. Undi ta magsala 2 years ago pa sang na-approve ining LPTRP bot silingon nga ang mga units gin-award na ina sa kada asosasyon may mga ruta ina no kundi ta magsala the 1,700 plus ka mga units ang gin-award sa nagkalain-lain nga mga transport cooperative pero ina wala pa na wala pa na ma-comply tanan-tanan ang 1,700 units kaya mo na gani amat-amat ang loan nga ginapatigayon sa transport co-op agon mo islan ang ini nga mga jeepney no so kay may LPTRP na may rason na gidya suno sa aton sini nga pag-interview sa grupo sang LTAP nga dapat dakpo na sila kay wala sila maka-affiliate kag dapat ang kumbaga kompetensya ni nila ang mga wala maka-affiliate kay siling na nagbayad kami nagsunod kami sa mga permits gin-comply na mo ang tanan nga requirements on time nga ginapasugtan sila nga magbiyahe nga wala sila nga nag-affiliate sa kooperatiba kag ginahalugan sila. So supposed to be ang mangin pasahero sang mga ginambal sini nga kolorom sa ila patani makadto kay mabawi-bawi pa sila sa ila sini nga income Paul. Pero Nel sa information nga nagkuha mo mga pila pa ning kolorom based man sa ila abi data dira may ara sila data nga ti maka siling ati dako gidang kadulaan sa ilang income. So wala pa gid sang specific number no si Sir Alido nga ginambal
Pero suno sa iya damo gyapon no ang mga units nga nagabiyahe. Di naghambal man sila ang LTFRB kag LTO nga in soonest time kuno makasa sila sang intensified nga operation kontra kolorom tingin na hulat-hulat nila ni siling nila daw duwa na kasi man halin sa nagmeeting kami daw wala gyapon haw. Pero ang concern ko lang sina Daniel, kiti basi ba lang sa paglagas sini sa sining mga kolorom, basi ba lang nga magbalik naman ba lang issue sang overloading at magkulang naman ba lang ila units, how prepared sila kiti basi nga hindi Manila ba lang maarapalan. Actually ang interview ta kay Sir Alido suno sa iya halin pa sang una sang wala pa ang modernization program may time ginaya nga ang pasahero nagadugok especially kung Lunes sang aga no. Tama. So halin sang una sa subong ang ina nga season kumbaga naga-exister gid na pero kumpiyansa sila nga ang ilang mga unit subong kay hindi pa man tanan modernize may ara traditional sa Japon pero ang ilang members ang ilang numbers ang ilang mga units capable sa pag-cater galing kay may ano gid ya may peak gid ina nga especially kung may klase nga ang Lunes ang aga amo gina ang struggle nga medyo admit nila ina nga hindi nila kisama akomodar ang kadamuon sang mga pasahero kag ginatingwaan nga makorek from time to time. That's why nga may shifting na sila sa ila sini nga mga drivers pool no nga ma-cater gid ang mga pasahero kay kun libuton mo suno sa kay Sir Alido halos tanan nga terminal ang mayara gid sang problema once nga magdamo no magtingob ang bultos ng pasahero halin sa kabanwahanan padulong sa syudad sang Iloilo nga nagakatabo usually sa adlaw sang Lunes. Okay. So importante gid nga na resolve na ang issue sang overloading kay mag-cooperate na ang mga modernized naton no mga transport co-op naton. So muna lang ni lantawon ta sa mga masunod nga adlaw kung paano ini i-enforce ang ining issue sang mga kolorom nga jeepney. So amo ni nga aton nga mga balita no bantayan naton ang dugang sining mga development poll damo subong sang mga actually ini isa ni ka issue nga natalakay overloading pero may ano subong may good news subong kay may ara sing gi-confirm sang DOTR nga may ara sing palaaboton nga fuel subsidy ang mga jeepney operator subong tungod sang anticipation nga base magtaas ang presyo sang gasolina bangod sang nagaluntad subong nga gira sa Middle East. Tinagin confirm but silingon nga mayara sing budget nga gina-prepare ang DOTR no para sa aton sini nga mga transport cooperative. Inayalain naman na nga topiko. Okay. Ang madulong naton nga report para sa Bagong Pilipinas, General Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo nga salamat Janelle Baclay sa report sa sining issues ang overloading kagti ang pangabay man sa mga transport co-op nga lagson ining mga kolorom nga mga units. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Umuman lang na no ang aton nga ginalantaw diri nga ti lagson ining mga kolorom pero ang aton nga ginapamangkot gid permi bastante balang units nila. Kati basi balang kulang-kulang ang units kagti ang pasahero gyapon ang masuffer. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Kumuman lang na ang aton nga ginalantaw kay kita mismo commuter man kita kag balaan ta ang sitwasyon sa mga dalanon no kag ang gina-experiensyahan sang linibo ka mga commuter salin sa mga estudyante, mga workers, mga senior citizen, mga persons with disability nga wala sang salakyan, kada adlaw ang ila sina nga ordil sa pagbiyahe. So kung magkulang ang units, ang isa gid nga ginalantaw ta dira kung magulan bala. Ti dira pagid yan naga pugok pagid ang trapiko. Muna nga lantawon ta kung anong pwede mahimo sini no nga madugang units or dapat ang ilang units dapat naka-alerto gid or bastante dapat pag-abot sang rush hour sa aga madira sa mga alas 6 hasta alas 9 abi mabot alas 10 hasta alas 12 naman pakadto alas 2 di alas 5 na hasta mag alas 8 so muna
sa mga nakita nato no nga dapat nga may oras gid bala. Sa amuning oras dapat tanang nga units kung pwede magbiyahe or sa amuning oras ti pulo pa huwayan na do gamay gyud man ang nagabiyahe amo ng oras kumbaga mo nang ginatawag bala nila nga patay nga oras. Tiway gawa syado sa may nagabiyahe mga muni oras mga alas 2 nga naga-siesta ang kalabanan sa aton, may mga klase. Pag ti subong wala klase ti medyo tulotawhay gawa ang dalan pero sa na-observe naton subong ang bugat nga ano no ang may traffic gid ang area dira sang General Luna gid. Halin gid dira sa sa atrium hasta na didto sa San Agustin medyo bulubugat dira ang dalan o kanang trapiko no. So mga oras nga alas 12 o alas 11 hasta alas 12 nga manong lunch break na bala. So muna lantawon ta kung anong pwede pa mahimo no sang mga government agencies nato no nga nakatutok sa transportasyon. Kay ang isa man ka good news ang fuel subsidy kay balanta man subong ang may ginalauman nga pagsaka sang petroleum products. So dako gid dinhi nga bagay no para sa mga motorista ta ang fuel subsidy. Pilipinas Publiko Radyo Pilipinas 28 minutos magaligid sa takna ang alas 2 sa hapon maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo magabalik lang ang programa Bantay Banwa. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Narinig niyo na rin ba sa balita yung The Big One? O ang kinatatakutang malakas na lindol na pwedeng mangyari sa Pilipinas? Alam ko nakakatakot. Napakaraming tanong sa isip natin. Anong gagawin ko kapag nangyari yun? Saan ako pupunta? Paano ko ililigtas ang pamilya ko? Sa bawat tanong na yan, dapat may nakahanda tayong sagot at aksyon. Dahil mapapanatag tayo kung alam natin ang gagawin sa panahon ng sakuna. #panatag ang may alam. Maging panatag Pilipinas Time to celebrate kulturang Pinoy, tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering sino kaya siya at bakit may memorial siya. Yung higanteng relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Bantayi ang mga programa sa Radyo Pilipinas Iloilo. Lunes, Tugtog, Domingo. Radyo Pilipinas News. Upod kay Janelle Baclay. Iloilo Morning. Upod kay Emmy Rose Santiagudo kag Janelle Baclay. Balita, issue kag iban pa. Upod kay JP Hervas. Radio Journal. Upod kay Bing Babiona. Balita Sosyal.
Upod kay Marian Grace Erenieta. Babae ka. Upod kay Marian Grace Erenieta. Trujillo. Upod kay Mary Hope Torrechante. Bantay Banwa. Upod kay Paul Tarosa. Headliners Was. Upod kay Paul Tarosa. Youth Connect. Upod kay JP Hervas. Ang Rehiyon Karon. Upod kay Mary Hope Torrechante kag Marian Grace Erenieta. Sports Zone. Upod kay Paul Tarosa. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Sa isang bagong Pilipinas, hindi dapat makamba ang pamilyang Pilipino sa mga bayarin sa ospital. Kaya naman sa Zero Billing Policy, libre ang inyong paggamot sa lahat ng mga Department of Health hospitals. Mapa-inpatient, outpatient, o emergency services. Isama na rin ang mga mamahaling gamot, lab tests, therapy, at marami pang iba. Libre ang inyong paggamot. Ang pangangalaga sa kalusugan ng mamamayan ay ang ating pangunahing tungkulin dahil ang serbisyong medikal ay karapatan at hindi dagdag pasanin. Sana'y tiyakin ng mga magulang kung maipanganak akong malusog. Kumain si nanay ng may sustansyang vitamin A panlaban sa impeksyon, para din sa mata, balat, bumbunan at mga buto. Iron, pampabuhay ng dugo at muscles. Iodine, pang-iwas sa komplikasyon at pagiging abnormal. Importante din ang check-up kay doktor kasi healthy nanay, ganda buhay. Maging mapanuri, huwag maging biktima. Ito ang karanasan ni Joanna, Elena at Shona. Sinabi niya sa nanay ko, mabibigyan nila ako ng trabaho. Pwede niya daw akong gawing singer. Sa abroad daw. Doon ako pupunta para magtrabaho. Hindi niya sinabi yung trabaho ay sumayaw ng nakahubad. Kinulong ako kasama ng mga ibang babae at hindi pinakain. Umabot ako ng Singapore. Pinilit naman ako makipagtalik sa mga foreigners. Doon ako nabuntis. 15 years old lang ako noon. Dito sa Pilipinas, 100,000 na bata ay pinapasok sa sex trade. Ang child trafficking ay isang krimen. Mag-report sa Action Line 02-1343. Hindi mo kailangang makita ang mga mukha nila para maramdaman ang takot nila. Isang paalala mula sa ECPAT Philippines, Interagency Council Against Trafficking, PIA at ng himpilang ito. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. How could you ever forget the magical feeling that courtship or panliligaw brings in your younger years? High school life, for my high school life, every memory kay ganda. Nandyan yung itutulak ka ng tropa whenever your crush passes by. Ang saya ng high school, seniors in my school, di na mapapantayan. Then you start sending her love letters and flowers at paminsay maglalakas loob ka to ask if you could walk her home. And it doesn't end there. May sayawan o disco pag birthday ng barkada and you get to see her there too. Till I met you. Kikiligin ka pag sulyap ni crush. Yayain mong sumayaw pag tugtog ng pinakahihintay na love song. And that evening seems so perfect na parang kayo lang ang tao sa dance floor. I love you more each day. Oh, the beauty of courtship in Pinas. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako na namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros.
Ito ay ginawa noong 1571 bilang kuta o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikanong kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating dalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ang San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Ang violence against women and their children o VAUC ay isang krimen at hindi isang pribadong usapin lamang. Ito ay nakasaad sa Rule 3, Section 6 ng Republic Act 9262 o Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004. May obligasyon ako, ikaw, tayong lahat. And vow now. It's our duty. Ang paalalang ito ay hatid sa inyo ng Philippine Commission on Women at ng himpilang ito. 40 minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Padayon ka mga nagapamati diri sa gyapon sa programa Bantay Banwa. Sa nasiling na naton kagabi, isa ka linog ang nagluntad ng epicenter sa Gimbal, Iloilo nga nabatsagan man diri sa syudad kay iban pagid nga bahin sang probinsya sang Iloilo. Kag sa linog nga nag-uyog no diri sa syudad sang Iloilo, may patigayon nga assessment, check no ang mga edipisyo. Waunta ang detalye sa report ni Emirose Santiagudo. Radyo Pilipinas, report. Mayong hapon. Hapon sa mga tagpalmati sang Bantay Banwa, no? Gilayon nga nagpatigayon sang Rapid Structural Assessment ang Office of the Building Official kagabi matapos nabatyagan ang linog nga ang epicenter na record dito sa Gimbal, Iloilo. Intensity 4 ang nabatyagan diri sa syudad sang Iloilo kag sandig sa datos sang Iloilo City Emergency Operations Center, no? May mga paghulag no sa mga pila ka mga commercial kag business establishments sa ilang nga building. May mga ginpatigayon nga precautionary measures no kag may mga area kung mga lugar nga nag-evacuate ang mga empleyado, particular ang mga business processing and outsourcing o kung BPO offices naton diri sa may area sang Mandurriao, no. Sa ginpatigayon naman nga rapid structural assessment sang Office of the Building Official o kung OBO sa mga public market, condominiums kag BPO facilities, wala sang significant
significant nga structural damage ang na-record, no? Ang wala man sa mga nasamaran nga dala sang structural damage, no? May mga minor cracks sila nga na note, no, sa pila ka mga areas, no? Ari mga minor cracks and fine lines, no, ang naobserbahan sa mga building, particular sang Quintin Salas Daycare Center, ang TIIC Molo, ang barangay hall sang Tansa Baybay, kag ang Ingores Elementary School, no, ini Paul mga initial pa lang ining observation, pero minor cracks and fine lines, no, amoy ni ang pag-describe sa ginpadala nga datos sang Iloilo City Emergency Operations Center, kag subject for validation ini sang Office of the Building Official kag sang City Engineering Office, no. Ang ato naman nga Iloilo City Emergency Operations Center padayon nga mga nga nagmonitor kag wala man sa nga significant kid, no, nga epekto ining linog nga nabatyagan diri sa syudad sa Iloilo. Sa piyak sini, no, as of March 3 subong nga adlaw, may mga na-record silang 36 sa 65, no, ka mga buluthuan, kalakip na ang duha ka extension campuses nga nagpatuman sang suspension sang face-to-face classes bangod man sa sining linog, no. Ang mga ini nga mga eskwelahan, no, nag-range, no, from elementary to secondary and mga universities. In fact, diri gani sa may ISAT-U kung sa diin hamtang kita, Paul, no, nagpatuman man sila sang suspension sang face-to-face classes. So in general, no, wala sang masilingin naton nga significant nga epekto ang ining pagtayog, pero all the same, no, ang kada gali may mga nagahitabo nga kaangay sini, gina-remind kita, no, sang mga protocols nga dapat naton obrahon, ang duck cover and hold, no, ang hindi magpanik, kag ang pag-evacuate, no, sa mga open spaces. Amo gid din ang importante nga dapat ang mga natun-an bala sa earthquake drill sa aton nga mga kauturan dapat ma-apply gid sa sining nga mga hitabo, no. Way nga daan way nga daan patimaan. Why warning signs gani. Sa bagyo nga sinimana makapreparar ikaw aring linog, hindi mo gid niya pagtan amo na nga regular ang mga earthquake drill nga gina-conduct sa OCD kag patiman sa mga LGUs, no, specifically diri sa city government may mga gina-conduct pan earthquake drill para nga mas preparado kita kung may linog nga magluntad. Dito naman niya sa may bahin sang Iloilo City Hall, wala man sang issues, no, sa structural and integrity, Paul. Nagapadayon ang opisina. Actually, ang gin-check man naton to kaina, ang bag-o lang gid, no, nga natapos man nga legislative building. Ang ina nga building ara sa atubang sa City Hall, no, pero so far wala man sang major gid nga epektong ining linog. Kag ang Iloilo City Hall all the same, no, nagapadayon ang operasyon kag wala man sang suspension sa part ya sang obra dito sa may Iloilo City Government. Madam Ogit, salamat. Nagikan sa Iloilo City Hall para sa Bagong Pilipinas, Emi Rose Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Maraming salamat, Emi Rose Santiagudo, sa report sa sining pag-check, no, sa pila ka mga edipisyo diri sa syudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 45 minutos magkaligad sa takna ng alas 2 sa hapon. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. Importante gid nga ma-learn ta gid nga i-apply ining duck cover and hold. Kita gid diri sa opisina gid naton kay ang amon nga opisina diri sa Radyo Pilipinas Iloilo studio ara gid sa 5th floor sang Student Services Building sang Iloilo Science and Technology University. Kagti kung may mga linog bala, hindi gid magamit sang elevator. Amo gid nang dapat gid nga matandaan sang aton nga mga tagpalamati, dapat stairs ang gamiton kay basi matrap kamo bala kag hindi kamo kagwa. Iti balan mo kung may mga baskog bala nga mga magnitude sang linog,
linya sang kuryente, mga debris, magkalahulog. So, ang pinaka-importante, gid nga ma-stairs. Gamit gid sang stairs. Munang isagid sa mga dapat, may system, dock, cover, and hold. Mugin din ang gamiton gid sang aton nga mga tagpalamati para nga hindi kita mahalitan sang sini nga linog. Ang challenge gid sini abi sa linog kay way gid ya sang sang patimaan, advisory abi halin sa FIVOX nga karon alas 5 may linog, amo ni magnitude, amo ni wala sang amo na nga capacity ang FIVOX nga maka-detect, unlike sa bagyo, nati pakadto pa lang ang bagyo ya sa Philippine Area of Responsibility, mamonitor na sang Pag-asa ang kabaskugon niya. So may isa ka semana, tubtob kisa ganit 3 tubtob 5 ka adlaw makapreparar ka, maka-evacuate ka. Kag sa karon sa nakita nato napahagan-hagan na gid man ang mga casualties. Kung may bagyo, ang problema lang sini ang mga nagapalaligo ba lang bisan lain ng tiyempo. Mati baskog ang current ng tubig nan dira gid permi ang problema. Ang isa pa gid sina nga kun ang mga kauturan ta bala nga may mga kasapatan ginabalikan pa nila bisan ara sila sa evacuation center kay i-check nila ati anod na sila sang baha. Pero sa linog amo na nga kinahanglan gid nga magbantay kita. Hindi gid naton ini mapagtan dock, cover, and hold gid sa pagpanugyan man sang Office of Civil Defense kagti ang Structural Integrity Assessment nga ginmando sang Office of Civil Defense kagti ang katuyoan gid sini nga ma-check kung may mga buildings dira nga hindi na safe for occupancy, hindi na paggamiton sang aton nga mga ahensya sang gobyerno, mga private companies nga naga-operate. Pilipinas Radyo Publiko Radyo This time magakwa kita sang report from OWA mga kabyanan. Total OFWs kag pila pagid ka mga updates. Halin sa OWA Region 6. Kwauntang detalye sa report ni Marian Grace Erenieta. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Yan, mayong hapon. Paul, mayong hapon sa bag-o lang gid gina-release nga datos ang aton nga Overseas Workers Welfare Administration Region 6 sa numero Paul sang mga overseas Filipino workers gikan diri sa aton sa Western Visayas nga nagaobra sa Middle East. Naglabot po sa 57,486 ang aton nga mga OFW nga taga Western Visayas nga nagaobra sa mga nanaytuhay nga pungsod didto sa Middle East. Ang nagdiri po sa datos ang aton nga OWA Region 6 nga lakipan ini po sang mga probinsya sang Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Ivan gani po ang Negros Occidental lakip pa sa sining numero padayon ini po nga gina-update man sang aton nga OWA Region 6. Ang ini po nga numero amo ini sila po ang mga active kag inactive OWA membership naton as of March 3, 2026 lawagon naton po ang numero kada pungsod sa Bahrain po. May ara kita sang 1,896, sa Kuwait 13,204, sa Oman 1,456, sa Qatar 4,950, sa Saudi Arabia 18,665. Amo ini Paul ang pinaka madamo or bulk sang aton nga mga OFW nga taga diri sa Western Visayas dito sa Middle East sa Saudi Arabia. Ang next Paul ang United Arab Emirates o kung UAE with 15,764, sa Lebanon 506, sa Jordan 554, sa Israel 475, sa Iraq 15, sa Syria wala Paul kag sa Iran mi ara kita sang isa. So bag-ulang gid ini Paul nga gin release nga datos man sang aton nga OWA Region 6. So ano ang ang mga pag-obrahon sang OWA ni abing mga coordination nga paghimuon nila ngati para mabuligan ining more or less 57,000 ka mga OFWs
sa Middle East. Yes. Paul, ang aton Paul nga OWA no padayon diri kahapon sa isa no ka ginhiwat nga press conference o po diri si Department of Migrant Workers o kon DMW Secretary Hans Leo Kakdak kag si OWA Administrator P. Yvonne kaunan Paul no ginpahayag diya nga nila nga anytime no or ready ang aton nga national government sa pag-assist sang aton nga mga OFW nga gusto magpangayo no or magpauli diri sa aton sa Pilipinas kag ang aton Paul nga mga LGU diri sa local government unit migin pagwa ini sila nga mga hotlines kung sa diin pwede no makakontak ang aton nga mga OFW if they wish Paul no nga magpangayo sang assistance or ang mga family sa mga OFW naton nga ari diri sa aton sa Iloilo or sa Western Visayas nga luyag magpamangkot sang status sang ilano nga mga pamilya didto sa Middle East. So ang ini Paul no nga listahan like for example Paul diri sa aton sa provincial government ang pahayag diri no sang aton man nga peso head si Ma'am Cynthia Dario gipahayag niya Paul nga those no nga mga OFW nga mag-signify nga luyag nila magpauli ang ginaubra or ubrahon diri no sang aton nga peso Iloilo ihatag ini ang mga pangalan no or ang listahan sa OWA kiti ang OWA naton Paul amo ang maga-facilitate sa pagpauli sang aton nga mga OFW. So ini Paul no kiti I think isa man sa mga reason nga nagpagwa ini sang datos no ang aton nga OWA bangod nga ti madamo man sa mga katapos sang media nagapangayo no sang number or numero no sang aton man nga mga OFW didto sa Middle East nga gikan niya diri sa aton sa Western Visayas. So padayon Paul ang pagbantay no sang aton nga OWA kag national government sa sitwasyon sang aton nga mga OFW. Yan nakita gani naton ni no diri sa aton gani nga Facebook bala nga kadamo sang mga OFWs nga naga comment dira sumayo gid kay ti gilayon nagpagwa sang datos sang OWA nga ti hindi lang amuning datos kay ti sige-sige ang pagmonitor Yes. klaro. Yes, actually Paul no minabasa kita Paul nga isa man ka comment dira sa Facebook naton nga gin-share niya according sa iya do sala ang datos kiti like for example sa Bahrain ini siya according sa iya madamo sila to pero ang sa datos sang aton nga peso Iloilo City isa ang na record pero klarohon naton Paul nga moving ini siya nga number kiti padayon sa pag-validate ang aton man nga mga peso diri sa Iloilo City kag sa Iloilo province pero it's good to know nga ti may mga OFW kita nga naga-comment at least mahibaluan naton Paul no ang number ginila kung pilagid dito sila kag importante ini kiti in case nga mabalaan naton or may mga repatriation kita nga pag-ubrahon sa ila although nga wala pa no sang mandatory nga repatriation sa iban nga pungsod still Paul no importante ini nga miara kita sang numero kung pilagid man ang mga OFW naton. Ina-request agad no ang mga netizen naton bala nga naga-comment dira nga ti may ara nga makita tanga do medyo hindi gid nami ang mga ginahambal against sa aton. Yes. Ngati kita diri no sa Radyo Pilipinas. Nagapahibalo kita sa mga kinahanglan mahibaluan sa aton mga kauturan kagti ginklaro naton ina diba ang information ongoing ang monitoring sang peso. Yes. Naintindihan naton ng inyo nga balatyagon subong kay balanta ang sitwasyon sang aton nga mga overseas Filipino workers dira ara kamo sa tensyon mataas sa tensyon gati gera delikado pero ti kami diri sa Radyo Pilipinas yan no aton nga katuyuan lang man nga buligan ang aton nga mga overseas Filipino Yes, and we appreciate Paul no ang mga naga-direct naga-PM sa aton dira no nga nagapabalo nga kung sa diin sila nga pungsod dito sa Middle East no kag kita naga-reply kita dira para nga mabuligan man sila no kiti padayon sa pag-profile ang aton nga mga peso so ginahatagan naton ini sila sa mga hotlines for example sa Iloilo City sila o kung sa Iloilo province ang hotlines no sang aton nga city and province no para nga direkta sila dito Paul maka-update and at the same time no maka pamangkot man sang iba nila nga mga concern kag ang aton presidente Paul no siya gid mismo naghambal nga as of now ang foremost priority gid no ang safety sang aton nga mga kauturan o mga OFW and as to the data Paul sa pangkabilugan Paul may ara kita 1,416 nga mga Filipino nationals
nga nagpangayo no sang repatriation, 10 halin sa Iran, 297 halin sa Israel, 22 sa Jordan, 231 sa Bahrain, 586 sa Dubai, kag 270 halin sa Abu Dhabi no, nga lakip diri no ang mga stranded bangod sa nagsirado pol naton nga mga airport man, kag ang mga OF or ang mga Filipino nato nationals nga luyag maghalino sa mga danger zones. Kagti klaro gani yan ang aton nga message diri no, nga partial ang numero. Yes. Kagti mag-coordinate sa opisina sang peso. Kagti I believe ginahimo na ni sang aton mga kauturan. Kagti no, sa gihapon ang aton nga assurance kang Radyo Pilipinas padayon nga magahatag sa inyo no sa mga updates nga inyo dapat mahibaluan. Yes. Yan, Madam Ugit, nga salamat. Report gikan sa OWA Region 6 para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Madamo ka salamat, Marian Grace Aranyata, sa report. Mayugi din kay nakapagawa sang data ang OWA sa kung ano kadamo nga mga overseas Filipino workers ang ara subong sa Middle East nga naglabot sa 57,486. Pero ginklaro ini isang OWA nga ang ini nga mga numero naga-reflect ini isang active kag inactive OWA membership records. Ti nakita naton diri no, may mga nagahambal sa Radyo Pilipinas nga palagpat ko nung ginpagwa nga data. Ang sa numero bala sa mga Ilonggos sa Middle East nga 119 sandig sa datos ang peso Iloilo City. Sa kung nabasa sang aton mga kauturan, I suggest basahon nyo gidanay ang ano bala ang milong na mensahe before nyo kami hambalan sa mga hindi manami, mangin respectful kita para balang ati mangin healthy ang discussion. At the same time kami handa kami magbulig sa aton nga mga kauturan nga ara didto no sa sagwa sang pungsod, labi na ang mga ara sa Middle East. Nati may mamasiling kita, may masiling dira nga palagpat ko nung data di ara mo na ganing purpose coordinate sa peso or ang peso mismo dapat mangita man sang way nga mangin aggressive sila sa pagpangita sang sining mga OFWs para nga talunsay ang paggahimuon nga pagbulig sa ila. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas. 59 minutos makaligat sa takna nga alas 2 sa hapon, mga kabyanan ng iban pagid nga mga balita patpaton naton sa masunod nga edisyon sang programa Bantay Banwa. Ginap salamatan tang aton mga kaupdanan sa technical side sa studio, Engineer Roy Louis Kaipang sa transmitter, Mr. Vermor Aventura. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa Tarosa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong